Good day, everyone. So today, I'll be discussing 3 topics about Computer Programming 1. So ang gagamitin ko po is C++. And the 3 topics that I'll be discussing is the number 1, operators, which is the arithmetic, assignment, relational, and logical. So number 2 is simple selection, the if and if-else. And then third is the multiple and nested selection, which is the else if, ladder, and nested if. So let's proceed first to the arithmetic operators. So sa arithmetic operators po is meron tayong addition, subtraction, multiplication, division, and then yung modulus. Siyempre, addition, alam nyo na yan. So plus sign. So paano nga ba siya gumagana sa programming? So using C++. So first, siyempre ilagay muna natin yung syntax. Okay. So, bibigay tayo ng example kung paano siya nag-work. For example, mag-see out tayo ng 1 plus 1. Ganun. So, see out. So, yung see out, ginagamit siya para ma-print out natin or ano yung result, like mailabas yung result. So, kunwari, 2 plus 2. And then, semicolon. So, magre-return 0. Ayan. Okay, so try natin i-run. So, ang lalabas dyan is 4 dapat. Okay, so 4. So, ganun yun. So, ganun yung addition. So, paano naman po sa subtraction, multiplication, division? So, ganun lang. So, sige, pag-subtract tayo. Papalitan lang natin siya. Ayan, so 0 dapat. Ayan, so 0 yung lalabas. And then, same with, ayan. So, sa multiplication, guys, wala tayo yung multiplication na sinusulat natin yung x, ganun. So, yung sa, yung symbol po na gagamitin dito is ito, yung asterisk. So, yan po yung gagamitin as multiplication sa programming language. So, ayan po. So, 2 times 2 is 4. So, ganun po siya. Ano naman pag division? So, ganito naman pag division. Ayan. So, ano ba tawag dyan? Basta ganyan po yung division, no? So, ito nating see out. So, 1. Ayan. So, ganun po siya. So, the question naman is, ano po yung modulus? Ganyan. So, yung modulus po is ganito yung symbol niya. Saan na ba yan? Ayan. Yan, ganyan po yung ano niya. So, percentage po. When we say modulus po kasi is kumukuha siya ng remainder. So, for example, 10 modulus to 2. Ganyan. So, parang 2, 4, 6, 8, 10. So, sakto siya. So, wala siyang remainder kaya 0 yung lalabas. So, ganyan. So, ganun siya nag-work. So, try natin naman 11. So, dapat 1 yung lalabas. Ayan, so ganyan. In summary po, these are the arithmetic operators, the addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. So, that's all in arithmetic. Proceed tayo dito sa una. Ayan, so ganito siya guys. So mag-int muna tayo. Int, kunwari x yung variable name natin. And then, i-assign ko siya, something like 1. So, ganun. So, ibig sabihin yan, yung x is, ang value ng x is 1. So, ganun po siya. So, ganun yung function po nito. Itong assign operator. So, see out natin. See out natin si x. Ayan. So, ang lalabas dyan is dapat 1. Kasi nga, naka-assign na yung x. Okay? So, yung variable natin. So, naka-assign na yung x kay 1. So, parang gano'n siya. So, yung x is equal to 1 na siya. So, gano'n yung kinalabas. So, dapat, kapag sini-out si x, lalabas ay 1. So, ganyan po siya. So, proceed tayo sa topic 2, which is the assignment operators. So, these are the assignment operators, guys. So, ito lang po yung i-discuss ko today. So, 5 assignment operators lang po. Naman dito sa plus equals 2. So, ganito siya guys. So, kung gusto mo magdagdag or gusto mong dagdagan yung value ni x, so, ganito siya. Kung gusto mong dagdagan yung value ni x, gumamit ka ng ganito. So try natin. Kunwari, x. So, hindi ka na maglalagay ng int dyan kasi nga,
magdadagdag ka lang naman ng value ni x. So, x plus equal to like 2. Ayan. So, isi-out natin sa x. Okay. So, isa na lang yan guys. Isa yung variable name natin dyan. Kasi nga dito, magdadagdag lang naman tayo. So, dapat magiging 3 yung kinalalabasan. Ayan. So, ganyan po siya. So, 3. Tama? Tama. So, same lang sila here. So, same lang sila dito guys sa multiplication, division. So, try natin. Multiplication. Ayan. So, dapat, anong kinalalabasan? 2 dapat. Ayan. So, ganun siya. And then, so, dito naman guys sa division. So, ayan. So, x na division or divide equal to 2. So, dapat 0 yung kinalalabasan. Ayan. So, ganun po siya. So, paano pagbaliktad naman? Taasan natin yung value nito. So, like, 10, 2, 4, 6, 8, 10. So, 5. Ayan. Ano naman pag modulus? Okay. So, palitan natin siya. So, ay, mali. So, ano nga ba pag modulus ulit? Ito. So, kumukuha siya ng remainder. So, ito, may remainder ba to? Like, 2, 4, 6, 8, 10. So, wala, diba? So, 0 dapat yung kinalalabasan. So, dapat 0. Dapat 0 to, ha? Ayan. So, 0. Diba ang galing? Paano pag, 15? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, may 1 na remainder. So, dapat 1. Ayan. So, ganun po siya nag-work. So, guys, I forgot to say that topic 1 pala is arithmetic operators, assignment operators, and then, relational and logical. So, hindi po pala topic to. Sorry. So, as in, ganun pa rin naman. So, let's proceed na po sa, rational. So, nasa topic 1 pa lang tayo. So, may 3 i-discuss kasi ako per topic. So, ganun po. Sa relational naman po, okay, relational. So, meron pa tayo ditong equal to. Ayan. Equal to, not equal. Not equal. And then less than. Greater than. Ayan. And then less than. Less than equal to. Less than or equal to. Ayan. Less than or equal to. And then greater than or equal to. Ayan. So, yan po yung relational operators na i-discuss ko. Okay, so paano nga ba to? Paano nga ba yung equal to? Paano nga ba siya gamitin? So, for example, so mag-a-assign tayo, no? Int x equal, i-assign natin siya ng 5. Kunwari. And then, huwag na tayo mag-ganyan, no? Ganyan na lang. Tapos, y is, i-assign natin siya ng, kunwari, 3. Ganyan. Okay na yan. Tapos, okay, so maglalagay tayo ng result, guys. Or boolean. So, kapag boolean po is, nag-ano siya, if true or false ba yung kinalabasan. So, ganito. Result. So, yan. So, i-result natin siya, guys. So, equal to. Okay. So, gagamitin natin to. So, equal to. Okay. So, gagawin natin is x is equal to y. So, ganyan siya. So, makikita guys, isi-see out natin yung result. If equal ba yung 5, if equal ba yung x kay y. So, if equal ba yung 5 sa 3. So, hindi siya equal, diba? So, dapat x equals to 5 or y is equal to 3. So, parang ganun siya. I-assign dapat siya. Dapat, sila guys? Dapat, pantay ba? 5, 5. Ganon. So, isi-see out natin. Okay, so, result. Okay. So, kapag 1 yung kinalalabasan, ibig sabihin non-true. Kapag 0, false. So, try natin. So, dapat 0 kasi false yan. Ayan. So, hindi sila equal kasi dapat. So, kapag pinalitan mo yung y ng 5, magiging equal sila. So, magiging 1 siya. Pag 1 siya. Ayan. So, true. So, ganun po siya. So, yung equal to, so, ganyan lang gamitin yung equal to. And then, doon naman tayo sa not equal to. So, sa not equal to naman, guys, is, ito, papalitan lang natin siya. Not equal to. Ayan. So, dito ba, hindi ba sila equal? Ayan, tanong ba, hindi ba sila equal?
So, equal sila. So, kapag ginanyan mo siya guys, so x not equal to y. So, 0 yan, false yan. Kasi nga, equal yung dalawa, parehas na 5. So, dapat false yan. Ayan, so tama. Okay, so ganun siya guys. So, paano kapag 2? Ayan, so hindi na sila equal. So, magtuturo yan guys sa 1. Ayan, so ganun siya. And then, sa less than naman. Kapag natin siya less than. Is x less than y? Okay, mas mababa yung 2. So, yung x less than y. Ano ba? Less than y ba yung ano? Ayan, x less than y. So, anong sagot? Okay, false. So, bakit nga ba? Kasi guys, hindi naman mababa yung x. So, 5. Mas mataas yung 5. Kaya, false. So, hindi siya, hindi siya x less than y. Ay, dito na tayo sa may, sa may greater than. So, dito tayo sa may greater than. Pag pinalitan to ng greater than, syempre, magiging true na yan kasi x is greater than y. So, ganun siya. So, true na siya. Mas mataas yung x kay y. Ayan. So, ganun. Okay na. So, dito naman tayo sa less than or equal. So, okay. So, try natin siya. Less than or equal to. Ano ba siya, guys? So, equal ba si x tapos y? So, hindi, di ba? Okay. So, yung x ba is less than y? So, hindi rin. So, ang kinalabasan niyan, guys, is false. Dapat. Ayan. So, false siya. Kasi nga, wala naman eh. So, kung equal sila, ayan, kung 5, 5, magtuturo yan. Kasi nga, less than or equal to y siya. So, it's either less than or equal. So, ganun siya. So, try naman natin babaan yung value na itong 2. Ay, itong 5. So, gawin natin siyang 1. So, magtuturo yan. Ayan. So, ganun siya, guys. Okay? Kung hindi siya less than, dapat equal. So, ganun siya. So, ganun yung ng less than or equal to. Okay. So, dito naman tayo, guys, sa greater than or equal to. Okay, so dito tayo. So, palito lang natin siya. Ayan. Ayan. So, dito guys, is mas mataas or is x is greater than y. So, mas mataas ba yung x kaysa sa y? So, hindi. Mababa siya. So, equal ba sila? Hindi rin. So, dapat false. 0. Ayan. So, ganyan siya. Pero kapag pinalitan natin siya, like dito 2, tapos dito 1, pinagbaliktad natin, syempre magtutrue na yan. 1. Ayan. So, ganun siya, guys. So, kapag equal naman sila. Ayan. 2, 2. So, dapat true. Kasi nga, less than or equal. Ay, greater than or equal. Ayan. So, ganun lang, guys, yung relational. Okay? Tapos natin yung relational. So, proceed naman tayo sa logical. Logic. Ay. Ayan. So, sa logical, guys, is meron tayong and. Ayan. So, ganyan yung symbol niya. And then, or, saan ba yun? No, wala. Ayan. So, ganyan siya. And then, meron din tayong not. So, yung not ganyan. Ayan. So, yun lang po yung logical operators. Ano nga ba yung and? So, kapag yung and, guys, is dapat, both statement is dapat true. Okay, so true dapat. Yung parehas dapat na true yung statement ilalagay mo. Okay, example, so maglalagay tayo ng, ayan, so int x na naman. So, palaging x and y. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong variable name. Basta sa akin, x and y. Okay, so 10. So, try natin 10. And then yung y is, medyo lakihan naman natin yung value. 12. Ayan. See out tayo, guys. See out natin siya. Okay. So, gagamit tayo dito ng open and close parenthesis. Okay. So, dito guys, iyan natin siya. So, dapat, both statement is true dapat. Okay. So, walang false. So, x is less than y. Ayan. Tapos, and. So, maglalagay tayo ng and. Ayan. And, ano ba? X. Puro x. Okay. X is not equal to y. So, ganun na lang. Kasi true naman siya. Ayan. Ayan. So, try natin. I-run. I-run yun. Okay. So, 1. So, tama naman. Kasi nga, true. True siya. Ayan. So, true.
Ayan. So, yung and, ginagamit siya if both statements are true. Okay? Naman guys, sa or, okay, so namimili siya. So, di ba, kapag sa mga, sa mga choices, ganyan, di ba, or, ganyan, true or false, ganyan, ganyan. So, mamili ka. So, ganun yung dito sa programming. Okay? Sa or, so, ni-return niya, it returns true if one statement is true. Okay? So, ganito siya. So, magbibigay ako ng example. Okay, so, ito, kunwari, or. And then, magmamali tayo ng isa dito. X is greater than Y. Ayan. Ayan. So, kapag, ayan, or. So, merong isang tama dito. Ito. Okay. So, ang lalabas dyan is 1. Siyempre, true. Ayan. So, if merong one statement is true, so, magpapakita is true pa rin. Okay? Para naman kung, yun ko equal to, edi false na yan. Siyempre naman. Diba? So, ganun lang siya, guys. Diba? Ang dali lang. Naman po sa not, sa logical not, is parang siya, if yung dito guys, true, di ba true siya? So, ginagawa niyang false. Okay? So, lagyan natin siya ng ganyan. Di ba, alisin natin siya. Kapag wala yon true. True, di ba? And then, kapag nilagyan mo siya, and then, magiging false. Yes. Ano naman pag binaliktad ko, like, x is x greater than y, tapos x greater than or equal to y. Eh, di ba, na yon, like, false. Di ba? Di ba? Okay, so, try natin. Ayan. So, magiging true yan. So, kabaliktaran naman yung gagawin niya. So, ganun siya. Ayan, so ganun siya. In summary po, dito sa may logical operators po, kapag and, inano nyo guys, like, both statement are true. Okay? So, kapag or naman, if one statement is true. Kapag not, ginagawa niyang false if the statement is true. So, ganun po siya. Okay, we're done with the topic 1 po, which is the arithmetic operators, assignment operators, relational operators, and then logical operators. So, sa topic 2 na tayo. Okay? So, na tayo? Nakalipat-lipat na. Diba? So, topic 2 is the if and if else. If and if else. Ayan. So, proceed muna tayo guys sa if. Okay. If statement. Or if statement ba tawag dyan? Okay. Okay. So, x na naman, x and y. So, int x equals to, pwede nyo naman palitan guys kung na kayo. Nababuok lang sa kaka-x and y ko. Okay, so x and y. Then, y is equal to 10. Sabi mo na lang. Okay, so, gagamit tayo ng if may condition. Okay, for example, if. And then, dito sa may, lalagyan natin siya ng parenthesis, guys. Open and close parenthesis. So, sa loob niyan is yan yung condition na tinatawag natin. Okay? If x is equal to y, okay, so equal sila, diba? Diba? Equal sila 10, 10. So, ayan. So, maglalagay tayo nito. Ano tawag dito? Curly bracket. And then, maglalagay tayo ng cout. Ayan. And then, ilalagay natin dyan kahit kung anong gusto nyo ilagay. Okay. Okay, so, x is equal to y. Ayan. Kasi nga, tama naman, equal sila, diba? So, ayan. Ayan. So, x is equal to y. Man, kapag gusto mo mag-input, like, si user mag-input siya ng number, ganun. So, ganito yung gagawin natin. Ayan. X pa rin yung gagawin natin. Pwede naman x. Or num1. Ayan. So, num1 na lang. Or num. Ayan. Okay. So, ganyan guys. Semicolon. Hindi ka na mag-a-assign dyan kasi nga, mag-a-ask ka na mag-enter si user ng number. Okay? So, mag-cout tayo. Okay. Enter. Number. Enter a number. Like, 1 or 2 lang ganun. 1 or 2. Okay. Ganyan. Semicolon. And then, yung cin. So, yung cin, ginagamit siya para maka-input si user ng number. So, yan. So, num ilalagay natin dyan. And then, ayan.
So, para maglalagay tayo dito ng, ng condition na if statement. If, yung num, yung ilalagay natin. Kasi nga, dyan mag-input si user ng number. So, yan yung gagamitin. Okay, if num is equal to, like, equal to 1, see out natin, okay, see out natin, you enter, yan, you enter 1, sabi mo na lang dyan. Kahit ano na. Okay, so pwede ka din ulit mag-if, okay. Okay, so mag-if naman tayo. If num is equal to 2, and then, see out natin, you enter 2, sabi mo na. Ewan ko kung tama yung ano, kung basta ganun. No? You enter 2. Number 2. Ganun. Ayan. So, try natin if mag-run ba siya. Ayan. So, pag 1, you enter 1. You enter 1. Ayan. Okay na yun. Okay. Okay. So, pag 2, you enter 2. So, ganun siya. Ganun siya nag-work. Ginagamit ng if para kung may condition. Okay? Kung walang condition, huwag ka na gumamit. Ganun lang. Okay? Tayo guys, so, sa if, ganyan lang po yung if. Okay? So, doon tayo sa may if-else naman. Okay? So, sa if-else, kunwari, i-required lang natin 1 lang. Okay? So, ganito na. Enter, wait lang. Enter number 1. Parang ganyan na lang siya. So, ang gagamitin dito guys, if-else. Okay? So, if-else naman tayo. So, dito, parang i-required lang natin guys na 1 lang yung pwedeng i-input ni user. Okay na number. So, ganito. If num is equal to 1, then see out natin. Kahit ano sabihin nyo, no? Ayan. Dito guys, lalagyan natin, yun, kahit ano. Parang valid. You entered valid. Sabi natin. You've entered. Ewan kung tama yung grammar ko. Basta ganyan na, you entered a valid number. Valid number. Ayan. And then, dito guys, so dito, after ng curly bracket, maglalagay tayo ng else. Okay. So, kapag sa else guys, hindi mo na kailangan gumamit ng open and close parentheses or yung condition na tinatawag natin. Okay. Sa else kasi, ayan, kung iba yung in-input ni user, ganun, is magpapakita invalid. Okay. Invalid number. Okay, so ganyan siya. Okay? So parang ano dito guys is nire-required lang na number 1 lang or 1 lang yung pwedeng i-enter ni user. Okay? Wala nang iba. Okay, so kapag 2 na, 2 or 0, kahit ano man yung ilagay niya is invalid number na. Okay, so ganito. Papakita ko. Ayan, so 1, you entered valid number. And then kapag 2 na, yan, invalid number na yan. Kasi nga, nire-required lang na number 1 or 1 lang yung pwedeng ilagay. Okay? So, ganun lang. Okay? 1 lang yung pwede mong ilagay. So, kapag kunwari 2. Kunwari ito naman to. Okay. So, pag 2 yung inilagay natin, you entered valid number yung magpapakita. Ayan. Pero kapag 1, invalid number. Kasi nga, ito lang yung nire-required na ilagay. So, ganun siya. Okay? Pag else, kapag ano na siya, wala na siya dito sa if or wala na siya sa condition. Okay? Kung iba na in-enter, and then magpapakita is invalid number. So, para mas madalian kayo, kapag if guys, kapag true siya. Okay? Kapag true yung statement or yung condition pala. Ayan. Kapag true yung condition, if. Kapag false na, ayan, else na. So, ganun lang siya. Okay, so dito tayo guys sa else if muna. Okay. So, ang gagamitin natin is, okay, so ito na lang din yung ginamit natin kanina. Copy ko na lang kaya. Copy na lang natin. Ito. Okay. Copy na lang natin. Diyan. Para hindi na tayo ulit Ayan. Okay, so 1 na lang to. 1 or 2 ba? 1 or 2. Sige na, or 2. Ayan.
So, ganito guys. Tagalin mo natin yung else dito. Ayan. So, yung yung else if po is parang may choices parang ganon. So, something like this po. Enter a number, 1 or 2, sabi diba? So, wait lang. Okay. Ayusin na natin guys, no? Ayan. Ito guys. So, if yung in-enter ni user is 1, then, ang lalabas dyan is you entered number 1. So, tama naman, diba? Dito guys, isagamit tayo ng else if. Okay. So, yung else if, it's either, dito, saan dito yung true, ganun guys. So, else if, so mamili siya kung saan ba dito. Okay. So, dito guys. So, kunwari, else if, okay. So, yung kanina, yung else, pag else lang ginamit mo, wala kang condition na ilalagay. Pero dito, may condition. Okay. So, yung pinagkaiba. So, maglalagay tayo ng condition. If yung num, if yung si user, yan. Siya si user. So, si num is si user. Okay. Num is equal to 2. Ayan. So, may choices guys. Okay. So, gamitin natin ang else if kapag gusto mo ding may choices. Okay. Okay. So, ayan. Maglalagay tayo ng curly bracket. And then, see out natin. You entered. Like, yan. You entered number 2. Ayan. So, ganyan po. Else if. Okay. Ayan. It's either kung saan po dito yung true. Okay. Kung yung si user in input 1, and then you entered number 1. So, yung para din siya kanina, yung if. Yung dalawang ginawa ko dito kanina, yung if tapos if ulit. Okay. So, parang ganun siya. Pero ito, with else siya. So, pero kung, so, parang ganun siya. So, may choices. Okay. Else if. Okay. So, ilaran natin. Okay. So, 1, you entered number 1. Pero kung in-enter ni user is 2, okay. So, you entered number 2. Ayan. So, ganun po siya. 2 na po. So, let's proceed to our topic 3. So, ito na po yung last na topic na i-discuss ko today. So, wait lang yung copy ko. Nakalimutan ko yung lesson. Ay, yung topic. Okay. So, dito yung else if naman yung gagamitin. Else if, ladder, and nested if. Okay. So, ito naman po yung magiging topic natin. Last topic. Tapos na po tayo sa else if ladder. So, proceed na tayo sa nested if. Okay. So, sa nested if po is, nag-ano din siya ng true. Okay. So, chinecheck din kung true yung both condition. Okay. So, pag siya, nested if guys, parang if gusto mo magdagdag ng another true condition. Okay. For example, int x is equal to 15. Okay, 15. Tapos y equal to 25. Okay. So, dito, if. Maglalagay tayo ng if and then condition. Okay, so yung x is greater than 10. Yes, true siya, diba? So, true siya. So, see out natin. X is greater than 10. Pero kung gusto mo pang magdagdag like another true na naman na condition, and then ilalagay natin siya sa may loob mismo guys ng if statement. Okay. So ilalagay mo siya mismo sa loob. Maglalagay ka ulit ng another if. Kung gusto mong ganun. Kung gusto mong maglagay ng another true condition ulit. Okay. So y is greater than kunwari 20. Ayan. 'Di ba mas mataas yung tama, 'di ba? So maglalagay ka ng another true condition. Ganun ulit. Then see out. Y, sabi mo, is also greater than 20. Sabi mo na. Okay. So, ganyan guys, yung nested if. Okay. Maglalagay ka ulit ng another if sa loob mismo ng if. Okay. So, gets nyo ba? Okay na yun. So, ganun po yun. Kaya tinawag na nested if. Kung gusto mo magdagdag ng another true condition. Okay. So, both true naman siya. So, magpiprint out yung dalawa na yan. Okay. Ay. So, maglagay tayo ng ganito. Para magulo. New line.
Okay, so yan. Y is greater than 10, Y is also greater than 20. Kasi both statement is true naman. In summary po, a nested if po, chinecheck niya po for a condition only if another condition is already true. So, they're both. So, ayun lang po yung topic ko for today. The topic 1, arithmetic operator, assignment operator, relational and logical. So, sa topic 2 po, if and if else. And then topic 3, else if, ladder, and nested if. Lang po yung about po sa final project ko sa computer programming 1 po. And thank you po. Sana po may naintindihan po kayo sa discussion ko. Ayun lang po. Thank you po and God bless.